Isang magandang araw sa ating mga tagapakinig. I am Mika, your host, at ikinagagal ko kayong welcome sa Boses Feminista, the radio program where we talk about all things feminist. Sa lipunang pinamumunuan ng patriarka, isang malaking pagsubok para sa atin ang pagkakaroon ng tunay na platform for feminist advocates. Kaya naman sa Boses Feminista, layunin natin na magkaroon ng space for feminist advocates to voice out their ideas and messages. Pero ano nga ba ang feminism? Ano ang patriarka? Ngayong araw, matututunan natin ang mga iyan kasama ang ating resource person. Siya ay isang guro, manunulat at development worker. Welcome po sa programa, Ma'am Roda Tahon. Hello po, Ma'am Roda. Maaari po ba kayong magpakilala? Hello, magandang gabi. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng iyong programa. Nagagalak akong maging bahagi nito. Ako pala si Roda Tahon, isa akong katuwang na propesor sa Universidad ng Pilipinas Open University. Nagtuturo Eh, ako ng Gender Studies, Popular Culture at Communication courses. maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. And ayun, to kickstart our discussion, atin po munang bigyang kahulugan ang salitang feminism. Sa media like existing literature, films, news, social media, and other online sources, it is evident na mayroong iba't ibang definition ng feminism. Sa simpleng pag-search sa Google kung ano ang feminism ay makakakita ka ng iba't ibang kahulugan nito. For example, some sources state that feminism is the advocacy of women's rights, or feminism is the belief that men and women should be equal. Ano nga po ba ang feminism? Para sa akin, napakadami kasing totoo yung sinasabi mo na napakaraming definition ng feminism, ano. Pero gusto lang nating linawin muna na hindi man-haters ang mga feminists, no? Kasi ano siya, parang meron tayong maling pananaw na umiiral na ang feminismo daw ay parang pagsasentro sa kababaihan. Well, partly true, no? Kasi isa siyang movement. At ang role ng feminism actually is to end sexism, sexist exploitation, oppression, no? Nakasentro siya doon sa pag-address ng sexismo, ng oppression, at ah, basically ng pagsasamantala at pang-aapi sa kababaihan, no? At hindi yung kalalakihan yung problema, kung hindi um, umiiral ito dahil sa isang patriarkal na lipunan, no? Kaya yung feminism tugon siya, no? Isa siyang movement na tumutugon doon sa ganong problema, no? Kasama yun doon sa pag-unawa na yung sistema natin, no? Yung existing systems natin, yung institutions, tsaka yung systems natin, nagpa-perpetuate talaga siya ng feminism, no? Ay, ng feminism, ng sexism, no? At saka ng oppression sa iba't ibang mga kasarian. And therefore, there is a need to address these kinds of problems, no, in the society. So, kung open-minded ka, basically, kung open-minded ka, di magiging makikita mo na ang feminism more than siya doon sa um, portrayal na ano no na parang pro women's rights lang. Higit pa sa women's rights, to, ang purpose ng feminism is to liberate women and other genders from all forms of oppression and sexism. Tama po. Ayun nga po, madaming definitions siya sa media and iba't iba yung portrayal niya sa media. So ayun, madami siyang portrayal na magandang pagtuunan ng critical na pagsusuri. And majority nga po ng definitions ng feminism na we can see all over the internet, and that has been popularized by the mainstream media na nagsistate na ang feminism ay movement na nag-aim na maging socially equal ang women at men, or kaya nga po yung or di kaya yung genders ay having equal rights and opportunities. So madaming mga question na mag-a-arise sa mga ganong um, concepts, no? For example, if ang feminism ay the movement that aims to make women socially equal with men, paano po kaya yun kung hindi naman pantay-pantay ang mga kalalakihan sa society? So parang sinasabi natin, alin bang mga lalaki ang ini-aim natin na maging equal natin? And ano ba talaga yung tinutukoy natin when we say equality? Ayun po. Medyo tricky yung concept ng equality, no? Kasi parang pag pinag-uusapan natin yung equality, ang equivalent nun, pantay lang, pagkakapantay, no? Pero meron tayong dapat
at tingnan doon sa iba't ibang layers ng oppression na nararanasan ng kababaihan at kahit naman ng kalalakihan, no? Yun yung tinatawag nating meron tayong dapat meron tayong lens para makita natin yung pagkakaiba ng experiences, no, when it comes to sex assigned at birth, yung gender identity, yung race, no, kasi Pilipinas yung ethnic groups, no, na kinabibilangan, pati religion, no. Kaya parang mahalaga na magkaroon tayo ng intersectional lens when it comes to understanding yung panawagan na equality kasi hindi pantay-pantay ang lipunan basically, no, dahil meron talagang ruling class at meron din marginalized groups, no. Paano mo natin masasabing magkakaroon ng pantay na karapatan kung nararanasan ng marginalized groups, no, lalo na ng marginalized women at ng marginalized LGBTQIA+, no, yung iba't ibang forms ng kahirapan, no? For example, yung kahirapan itself, yung violence, no, compared mo sa mga ah, nasa ruling, no, nasa ruling classes, no, na nakakaranas ng maraming privileges sa lipunan. So kailangan maging critical tayo doon sa pagtingin doon sa usapin ng equality kasi hindi po pwedeng equal rights lang siya. Bagamat, no, maganda din tignan siya sa level ng gender, no. Pag pinag-usapan natin yung equality, syempre parang dahil nga may opportunities na hindi nararanasan ng mga genders, for example ng LGBTQIA+ people, no. Um Mahalaga na tignan yun sa lente ng kailangan magkaroon silang pantay na karapatan. Pero kailangan lumampas pa tayo dun sa lente ng pantay na karapatan. Kailangan nga tignan natin siya dun sa bigyan natin ng intersectional lens, no, yung pagsusuri sa kalagayan ng LGBTQIA+, for example, no. Tsaka alam mo, 'di ba ngayon, sabi nga sa mga pag-aaral sa mga recent na research, hindi na nga kababaihan yung hindi nakakapag-aral, no. Yung kalalakihan yung mas mababa yung level ng literacy dahil yung access, mas mataas na yung level ng access ng kababaihan sa education pagdating sa education nga, no, compared mo sa kalalakihan. So parang ibig bang sabihin nun hindi pantay yung karapatan nung pwede ba nating sabihin hindi magkapantay yung karapatan ng babae at lalaki, at pwede bang masabi natin na umabante na yung karapatan ng kababaihan dahil doon sa ganung pagsusuri na mas mataas na yung bilang ng kababaihang nakapag-aral at may trabaho kaysa sa kalalakihan? Maaari, pero meron ding underlying social economic conditions kung bakit ganun yung nangyayari, no? Mas maraming opportunities minsan sa kababaihan, lalo na kapag ka sa mga menial work, no, mas kino-consider nga ang kababaihan minsan, no, lalo na sa mga contracted work, no, kung saan mas mura yung bayad sa kanila, no. Kahit may trabaho sila pero mababa yung sweldo, walang benefits, no. For example, no, sa education sector, parang maraming kababaihan ng guro, maraming kababaihan ng mga nasa professionals, pero kalakhan ng kababaihan nasa rank and file na positions, no? O kaya contractual, o kaya contract service, no? Parang dapat tignan natin yung layers na ganon before we say na kailangan natin manawagan ng equality kasi mas complicated pa yung concept ng equality. So, pwede tignan natin siya sa lente ng equity, no, na maaaring bibigyan ng bukod sa pantay na karapatan ay kung ano yung pangangailangan ng isang person, no. Pero, yun nga, mas tricky yung idea ng equality, no. Kung mababaw lang o sa surface level lang titignan ito. Tama po. Kasi kapag sinabi nating intersectional feminism, ito yung isusuriin natin, yung oppression or societal conditions na nararanasan ng mga tao sa lente ng class, sa race, sa gender, sexual orientation. Kasi dahil iba't iba ng pribilehiyo ang mga natatanggap ng mga ang iba't ibang tao. For example, kapag working class ka, kayo manggagawa, ganan, wala ka masyadong privilege and hindi equal yung opportunities na nakukuha mo kahit babae ka man or lalaki or member ng LGBTQ community. So ayun nga po,
dahil madaming iba't ibang definition yung feminism, yung yun pa rin yung masasabi natin na what is being propagated more, yung parang equality of men and women. So ayun. Sa iyong pananaw po ba, para kanino nga ba catered ang feminism sa mainstream media? No, hindi. Tumawa talaga ako, no? Meron akong isang nabasang article, no? Hindi pala article, isang reading sa klase na tinuturo ko ngayon. Ina-argue ni Maria Mies, no, isang kilalang feminist author na merong middle class belief, no, na yung feminism, no, parang sa media kasi pinoproject na yung feminism for equality. Totoo naman, no? Pero madalas na-overlook nito yung economic at material roots ng women's oppression, no? Sa isang capitalist society, no, um, pinapakilala ang pinapakilala ang concept ng new woman, no? Yung new woman na meron daw siyang choices, meron siyang agency, which is true, no? Meron naman na talaga nagkakaroon na, kumbaga over the past years, no, na umunlad ng lipunan, umunlad din naman talaga yung kakayahan ng kababaihan, no, no, yung agency niya, no, para mag-decide. Yung new woman herself, no, she can decide, no, whatever she wants to. Pwede siyang bumili ng sarili niyang mga bags, ng makeup, ng pero ganun ang projection niya sa media, no? Pinoproject siya as someone who is empowered. Pag sinabing empowered ka, kaya mong maging consumer basically, no? At merong danger doon sa ganung pagpo-portray sa new woman sa media, no? Dahil nagiging ano siya, kumbaga marketing strategy din ang new woman, no? Ah, Yun nga, katulad ng binabanggit ko kanina, meron pang iba sa likod ng new woman. At yung dapat tignan, no, ng media, no, yung paano dapat i-portray yung media is paano dapat i-portray ng media yung feminism na nasa grassroots, no. Kasi after all, yung roots naman ng feminism ay nagsimula sa grassroots at hindi sa commercial at sa mainstream media, no. Kahit sa social media, di ba, pag sabi kong feminist, okay, I'm a feminist. Pero kailangan ding maging critical pagdating dun sa pinaportray sa media. Lalo na, sabi nga nila, nagbago na raw yung beauty standards, no? Parang, di ba, ano bang, ano sa atin? Parang binabanggit doon na, oo, 2025 na, so dapat certain level ka na ng awareness. Pero yung certain level ng awareness na yun, individualistic siya kung tutuusin. Whereas, ang definition kasi ng feminism ay dahil movement siya, collectively dapat niyang tinitignan yung iba't ibang forms ng oppression na nararanasan ng kababaihan at ng iba pang mga kasarian. Ayun po, parang dun sa new woman, ito yung sinasabi natin na kapag entrepreneurial yung babae or financially successful siya, kaya niyang makipagsabayan sa male-dominated society, male-dominated fields, automatically feminist na yun. Parang ang naging dating po kasi nun ay naging lifestyle yung feminism na every individual choice ng isang babae, dahil babae siya, ay automatically feminist na hindi na natin sa media, hindi na napoportray na ano bang mga choices to. Ang mga choices ba na ginagawa ng certain na woman na ito ay nakakatulong sa pag-advance ng karapatan ng collective na kababaihan or pang-sariling interes lang ba siya? Ganun po. And ayun, there is also yun nga po, yung the emergence of what we call the choice feminism. Na feminism has this image in the mainstream media that in essence, what it really aims to achieve is for women to have the freedom to choose. For example, the freedom to choose whether to work or not, whether to marry or not, or whether to have children. Parang makikita natin, positive naman siya kasi, syempre, of course, we want women to have the freedom to choose. Pero it can be problematic nga po, kagaya ng sinasabi nyo, dahil nare-reduce niya at nawa-water down niya yung movement kasi, ayun nga, parang yung mindset na to, lahat ng choices ng kababaihan ay inherently feminist. For example, ayun po sa beauty standards. However a woman chooses to engage with societal beauty standards, feminist agad yun. For example, choice niya na mag-undergo ng cosmetic surgeries, feminist yun because choice niya yun. Parang empowerment siya, empowerment.
And ayun, pero yun nga po, these choices aren't made in isolation and we do not exist in a vacuum. Kasi sa lipunan natin, meron tayong mga systems of domination, ganun like yung patriarchy, capitalism, na lahat ito ay nag-i-influence sa lahat ng mga choices natin. So ayun, bakit nga po ba importante na ma-recognize natin yung mga ganun when we talk about feminism? Hmm. Medyo ano na no, actually naging popular culture kasi yung feminism dun sa terms na yun nga, choice feminism, Choice feminism, girl girl boss, boss, no? ganun. Hindi lahat ng babae ay feminista. Yun yung dapat nating i-clarify kasi parang nag-ooperate yung word na feminism doon sa idea na gusto niyang baguhin yung hindi lang yung individual status ng babae, no? Kung hindi yung kanyang yung collective, no, na danas ng kababaihan ang dapat i-address, no, ng feminism. I think parang mahalagang tignan, no, pagka sinasabi natin yung choice, no, hindi lahat ng kababaihan, no, at hindi lahat ng LGBTQIA+ ay may choice, 'di ba? Parang maaari kang may choice dahil meron kang certain privilege, no, na pinoproject sa media, no. For example, 'di ba yung mga nepo babies, no? So pag sinabi ba nilang wag niyo akong i-body shame, feminist ka na, parang ganun. Parang kailangan nating tignan yun doon sa lens na teka muna, yung family mo benefited from these government projects and you are actually using people's taxes to buy your luxury, no? So hindi siya hindi automatic na lahat ng babae ay feminist, no? Kasi maaari yung isang babae ay kiniklaim niya na feminist siya pero nagiging ano siya, instrumental pala siya sa oppression ng karamihan, no? Like yun nga, yung binabanggit ko. Tsaka halimbawa, may mga leaders tayo sa politics, no? They claim that they're feminists, pero they engage in corruption, they engage in human rights violations, they engage in anomalous projects with government. So, paano natin sasabihin na feminista sila? I think parang tignan natin ito dun sa idea ng ah, development, no? Paano ba natin nararanasan yung development? Pantay ba yung access ng tao sa development? Kasi kapag well-developed ang mga tao, sinasabi nga ni Amartya Sen, no? Kapag meron tayong freedom, no? Pwede kang, kapag may freedom ka to choose, no? May development. Hindi naman lahat ay may freedom to choose, di ba? Hindi naman lahat ay kayang bumili ng pagkain, no? Maraming nabubuhay ng mas mababa pa sa $1 a day. So, paano yun? Paano natin i-marry yun dun sa mga um, ideas na yun? Isa pa, siguro yung last point ko dun sa tanong na yun ay masyadong Western yung theory, yung mga pagtingin na ito, no? Iba yung experience ng Pilipinas, for example, sa experience ng mga Western countries, no, kung saan very individualistic and they're operating under the very capitalistic form of advocating for their body autonomy, no, for their own pleasure. Pero dito, kung ano yung mas maraming nakakarana, yung pleasure connected siya doon sa experiences ng iba pa, no? Walang pleasure kung paano mo masasabing may pleasure ang isang babae kung hindi siya nakakaranas wala siyang control sa katawan niya, no? Kinokontrol yung katawan niya ng mga batas, kinokontrol ng simbahan, kinokontrol ng media, kinokontrol ng iba't ibang institutions, no? So, kailangan din yun, kailangan natin maging ano doon, maging critical doon sa sa Western concepts ng feminism na inaano sa atin, no? Itinuturo sa atin. Kasi mayaman ang Philippines sa experience ng feminism, no? Madami siyang pinagdaan ng karanasan. I think baka nabasa mo na rin naman na yung ganung ano. Yun. Ayun. Ayun nga po, madaming misconceptions about feminism sa mainstream media. Pero habang may ganon, may evident din naman ang pag-usbong ng feminist alternative media. So, sa inyong palagay po, ano yung role ng media sa advancement ng feminist movement? Mm. Sorry. Especially sa alternative I media. think Kasi sa sa alternative mainstream. media, maraming opportunities, no, na ginagawa yung iba't ibang forms. For example, um,
Kasi 'di ba ang mainstream media, ganun pa rin naman. Gusto ko nga itanong sa iyo yun. Kung ikaw nagko-consume ka ng social media, nagko-consume ka ng mainstream media, na-observe mo ba na nagbago ba yung sitwasyon? Meron ka bang nakitang mga pagbabago? Maaari 'di ba parang may siguro kino-call out nila, pero generally speaking, meron ka Mm. bang nakitang pagbabago? Actually, wala po masyado kasi ang usually na nakikita ko, for example, sa social media, very choice feminism yung pag-analyze ng mga tao na, for example, pag may kinriticize ka na babae, mali agad yun. Kasi bakit mo siya kinikriticize? Kasi choice niya yun eh. Bakit mo kinikriticize? Siyempre, kinikriticize natin, bakit siya may choice na ganun? So, yun yung usually na nakikita ko po sa social media eh. Mm. Pero 'di ba, halimbawa sa mga palabas sa movies, sa Mm. movies tuloy sa TV, 'di ba? Hindi wala masyadong nagko-consume ng TV ngayon. Pero tignan niyo yung portrayal sa kababaihan, no? Mm. 'Di ba? Kasama pa rin sila sa ano, wala pa rin silang choice, no? Nakadepend pa rin yung buhay nila sa lalaki. Yes. Mahina pa rin, kailangan pa rin ng lalaki na magsasalba sa kanila mula sa kahirapan, no? Tapos kailangan ng Coco Martin levels na magtatanggol sa iyo, 'di ba? Parang ganon. Tapos kung hindi, papatayin siya. Marami siyang iba't ibang karanasan, mamamatay siya, marirape, no? Napaka-vulnerable na. Ganun pinoportray. Tapos kapag ka man bakla, ang portrayal pa rin sa kanila ay katatawanan, no? Ina-expect ng mga tao na pagtawanan, maging katawa-tawa lahat ng bagay kahit hindi naman talaga. So basically wala naman talagang masyadong nagbago. Pero dahil actually maganda yung tanong mo yung presence ng alternative media. Kasi nag-offer ng nag-offer ng spaces yung alternative media para ikwento yung iba't ibang karanasan ng kababaihan. So, ah for example, yung mga alternative media networks, no, nakakwento nila yung mga narratives ng kababaihan mula sa grounds, no, yung indigenous women, yung peasant women, yung working women. Pero sa mainstream media, ang projection dito ay balance, no? Sa totoo lang, wala naman talagang such thing as balance na media, no? Lahat naman talaga ng media ay anong tawag nito? Bias, no? Nag-high lang siya dun sa ah, concept ng balance journalism. Pero sa totoo lang, yun ang ambag ng alternative media, yung pagpapakita ng mga narratives, no? Halimbawa, may mga people's organizations na hindi naman kino-cover ng mainstream media, no? Like halimbawa, yung National Alliance of Peasant Women, no? Yung mga issues ng kababaihang apektado ng liberalization law, hindi naman nila kino-cover yun eh, kung paano sila nalugi, paano sila nagja-juggle ng iba't ibang jobs, no? Nung pandemic, ang unang-unang nag-cover ng mga indigenous ang unang-unang nag-cover ng mga na-rape na trigger warning ng na-rape na kababaihan ng nung during the pandemic doon habang nasa checkpoint sila ay alternative media, no? At sino-sino ba yung nagpo-produce ng mga for example ng books, ng zines, ng iba't ibang mga communication materials para sa kababaihan, no? Lalo sa marginalized women, kundi ang alternative media, no? Siguro bigla ako tuloy nag-plug. Halimbawa, ang isang feminist publisher, yung Gantala Press, nag-publish siya ng kauna-unahang libro ng isang peasant woman ng tula, no? So, kumbaga, maraming opportunities yung mga feminist media, no? Kung magpo-prosper sila, kaya lang wala pa nga eh. Walang feminist media network. Merong mga groups, no? Merong mga tulad ng mga women writing, ano pa ba to? May ilang mga groups tungkol na gumagawa ng ganun. Halimbawa, nag-produce yung isang women's group ng mga journalists ng COVID-19 journals, no? No, ganung sinulat nila. So sa ganung nagbibigay yun ng opportunity for marginalized women, for untold narratives of women to be told, no? Ang mainstream media, ang social media, nagka-capitalize siya. Actually, di ba, yung virality, yung mas mahalaga ngayon. Baka feeling ko naman parang maganda naman yung virality pero nagiging yun no water down nga niya nadadilute yung totoong concept ng feminism kapag ka ito ay lumabas na sa social media at na-ensure naman hindi ma-ensure na magpatuloy yung organizing at yung iba't ibang yung creative forms no at the community level.
Ang dami kong sinabi. Ang dami ko nga pong natututunan ngayon. Ayun po. Sobrang importante din talaga na tingnan natin kung paano ini-influence ng media yung landscape ng feminist movement. Kasi yung media, nakakatulong siya sa pag-shape ng culture and society. So, ayun po, talagang importante siya. And importante din na ma-utilize ng feminist advocates yung media. Dahil nga, um, meron, syempre ang mainstream media, sila yung nagdo-dominate ng discourse. We can say na dinodominate nila yung discourse kasi sila yung mas malawak ang reach dahil syempre profit-driven din, ganun. And yung alternative media, wala masyadong nakakaalam ng mga ganito na meron palang mga zine, merong mga libro na ganito. So, ayun po. Uh, ayun. So, ang last question ko na lang po siguro is, how can you tell po ba na yung certain media ay may genuine representation of feminism and women? Mahirap na question yan, no? Yung representation. Kasi parang yung term na representation ay napaka complex na term, no? Paaring sabihin natin na, oh, nagpresent naman, marami namang kababaihan dito. Oh, marami namang, oh, parang may mga shows naman na nagpo-portray ng bakla o ng lesbiana o ng trans. Pero kung susuriin natin ng mabuti, hindi pa ganun ka represented ang genders sa media, no? Yung kumbaga nananatili pa rin sila sa stereotypes sa level ng mga ganong discourses about gender, about sexuality. Meron pa rin stereotypes, no, pagdating sa ah, portrayal ng iba't ibang roles ng iba't ibang gender sa media, no? Men, strong, women, dependent sa men. O sige, girl boss, pwede din naman, girl boss, no? Pero hindi pa rin sapat, no, yung mga narratives na ito. So, sa palagay ko, para masabi natin na ma-portray sa media para maging genuine yung representation ng mga gender sa media, ng feminism sa media, kailangan kasi mawala yung interest ng media sa profit, no? Kung profit-driven yung isang media company, no? Yung social media basically ganun, 'di ba? Napaka-profit-driven yung napaka-capitalist ng kanyang orientation. Hindi magkakaroon ng pantay na representation ng lahat ng kasarian sa media. Yung challenge ngayon dyan, ngayon sa mga katulad nyo ng mga DevCom majors, paano nyo ba i-communicate yung concepts ng gender, ng sexuality, no? Ng oppression, ng patriarchy, ng liberation. Kasi hindi mo na mababago yung media ngayon. Sa totoo lang, wala na tayong magagawa dun sa existing na systems unless baguhin siya ng mamamayan, no? Yung mamamayan kasi gagawa ng action para baguhin nila yung media. So, sa ngayon, ang options ay maging feminists lahat, no? Parang naaano ko na parang nagiging specialization ng gender sa totoo lang. Hindi dapat nagiging specialization ang gender. Dapat lahat tayo ay gender experts. Halimbawa, nasa academia tayo. Hindi dapat siya research niche, no, ng isang person. Dapat ginagawa siya ng lahat. Dapat na pinag-aaralan natin lahat ng kasarian, no. Ganun din sa media. Dapat kung talagang gusto natin na ma-ensure na mabigyan ng representasyon lahat, dapat um, dapat din ay lahat tayo, meron tayong feminist lens, no? Gamitin natin ng feminist lens. So, ayokong i-quote si Chimamanda Ngozi Adichie kasi meron siyang ibang perspective pagdating sa trans. Pero tama naman yung sinabi niya, we should all be feminists, no? So, I think yun yung challenge sa atin doon, paano magiging feminista lahat. Kung hindi maging feminista, hindi mo naman kailangan kasi i-label actually yung sarili mong feminista para maging advocate ng karapatan, no, ng basic ng human rights ng sino man, no. As long as hindi ka nag-oppress. Ganun lang naman yun. So, kung kaya, we should all be feminists. Kung hindi, di at least maging pro-social justice tayo, no? At yun yung challenge kasi yung media, habang kontrolado siya ng mga kumpanya, ng korporasyon, interests din ng mga nagbabayad sa kanila, sa mga advertisers nila, doon din, sa kanila din mapupunta yung stand ng media. Ayun, tama po. At kailangan din talaga na malalim yung pagsusuri natin sa lahat na media content na encounter natin. Kailangan tingnan natin paano ba nag intersect yung class,
sa gender, paano ba nag-intersect yung race, ethnicity sa gender, para talagang masabi natin na genuine yung feminist lens ng pag-a-analyze natin. And ayun po. And also, yung feminism, hindi lang siya for women. And when we say women, we include, of course, trans women. And ayun, it's for everybody yun nga po. And ayun, maraming salamat po talaga sa pagpapaunlak sa aming sa aking programa. And that's all the time po that we have for today's interview segment. Maraming maraming salamat po, Ma'am Roda, sa isang produktibo at makabuluhang diskusyon. I'm sure na like me, maraming natutunan ng ating mga listeners. Ayun, muli ako po si Nika at ito ang Boses Feminista.